isda ang aking igata. Ayan, mga isda mga kaibigan. Oh. Pakuluan lang natin yan dyan. Tapos magkuha tayo ng ito. Ay, tanglad. Lagyan natin ng tanglad. Luya. Simple lang mga kaibigan. Simple lang na sabaw. Ayan, sibuyas. Mayroon pa nga akong sibuyas na dahon. Oh. Sibuyas. Dahon. Meron din. Ayan. Lagay ko na to. Para kapag kumukulo siya, sabay na ang kanyang sabay na silang maluto dyan. Ayan. Meron po tayong ayan yung kangkong natin. Kangkong Kwas Garden. Nahiwa ko na talbos patula at sandamakmak na alugbati. At saka kakukuha ko lang ng tanim kong napakahabang dahon ng sibuyas. Oh. At saka may malunggay. Yung sitaw ko, niluto ko na eh. Niluto ko na yung sitaw kaya next time may sitaw. Lang haba ng aking sibuyas dahunan. Ayan. Napakahaba. Okay. Sabay na natin ito dito sa ating mga gulay kasi sabay din niyang maluto. Tapos maghimay ng malunggay. Hindi mawawala ang malunggay. So yan, pag kumulo na yan siya, lagyan na natin ng asin. Bilis lang yan mga kaibigan. Okay. Simple lang ang ating ingredients. Ayan, kumukulo na siya. Napakasigla ng ating malunggay. Oh, ang ganda-ganda. Kumusta po sa inyong lahat? Magandang umaga, gabi, tanghali. Ay, payos na to. Gata, ay, sabaw, ayos na. Simple lang mga kaibigan. Sarap din yan pag tuyo. Ang ating ilalagay ba? Priskong isda lang lagay natin. Hindi ko na nga pinirito eh. Okay na yan. Pag maluto na yung isda, tatanggalin ko yung isda kay para islagay natin ang ating gulay para hindi po siya madurog. Kasi hindi na prito. Okay lang kay para hindi na siya madaming mantika. Nagata po si Inday Roning ngayon. Lagyan natin ang malunggay. Kaya ang malunggay talaga nagkapagbigay talaga ng masarap na lasa sa ating gata. Kami mga kaibigan noon, isang kaldirong malunggay lahat. Lagyan lang ng tanglad. Ayos na. Oh, here, super healthy. Oh, mahal ang malunggay sa Amerika, oy. Mahal ang malunggay dito, grabe. Pero dito, pag si Inday Roning, libre lang. Kaya ang dami nating halaman dyan. Pag may bisita tayo, makamalunggay talaga. Kasi, maganda siyang tumubo dito sa ating lugar eh. Ayan, bilis lang ang paghimay nito. Tapos magkainan tayo, nakaluto na tayo ng kanin. Ayan, kumukulo na siya.
Bantayan lang natin kasi nga yung gata kapag sobrang mainit, kukulo o maapaw. Yan. Ano yung mga hapunan sa mga oras na to? Naghimay ako, bilisang himay mga kaibigan. Kay isabay man natin ito lahat. Ayan, mapaw, nalagyan ko na ng asin. Hindi ko na yan, bango. Hindi ko na yan nalagyan ng tubig. Piso to, malapot. Okay. Asin. Okay na yan. Ayan o. Kunin ko yung isda dyan mga kaibigan kapag maluto na siya. Ipaganyan lang po natin. Open. Tapos ilagay natin ang gulay para kasi hindi madurog eh. Tapos kapag luto na ang gulay, ibalik natin. At least, yung flavor ng isda, andyan na. Presko pa naman yung isda. Binigyan kami ng isda ni Ate Janet Pil. Thank you, Ate Janet, sa isda. Ayan, makapagtinula na din tayo. Tinulang gata. Dami pala ng ating, mas maraming gulay, mas lalong sasarap. Ayan. Shout sa inyong lahat. Magandang gabi po sa mga nagtatrabaho sa mga oras na to. Magandang gabi, lalo na yung mga nagtrabaho na mga homework. Work from home pala. Homework na tuloy. Work from home ay lalo na dito, mostly yung mga work from home, yung mga company nila nasa US. Gising pa yan sila. Kasi ang oras dito ay iba talaga. Iba. Diba? Kumpanya nila mga kaibigan. Dito man. Lulod na to. Everything. Pati kapang-kape. From the garden. Simple lang ang buhay. Saan na yun? Plato. Ako ng plato kay luto na tong isda. Bilis lang tong isda. Ayan isda. Kunti na lang. Tikman ko muna mga kaibigan kay okay lang ba yung asin natin? Masarap talaga eh. Walang pang asin. Ayan. Pag malagyan na yan ng gulay, lalo yung masarap. Ito, dami alugbati mga kaibigan. Dinamihan ko kay, dami mang nakuha. Meron pa nga doong hindi ko kinuha. Okay, tanggalin na natin ang isda. Tapos ilunod na ang mga kangkong. Ayan, nakakain ako ng kangkong sa aking tanim.
Kasi pag hindi ko to tatanggalin, madurog ang isda natin. Ayan. Hindi ko na pinirito kay para hindi siya masyadong maraming mantika. Kolesterol ba lamang? Okay. Iuna ang sibuyas. Patula. Kung ano yung nasa garden ko, yun yung aking nilagay dito ba. Ayan. Matutunaw lang naman to. Tapos ilagay ang malunggay. Laging umuulan dito kada hapon. Wala nang hugas-hugas. Ang malunggay. Tapos alugbati ulit. Hala. Umapaw. Kung kulang ng tubig, lagyan. Kung kulang ng sabaw ba, pero yan o. Labi mo yung sabaw sa ilalim. Ganyan talaga yan. Matunaw yan. Makita na natin yung sabaw natin. Ito yung aking mga luto mga kaibigan. Ayan. So, hindi na pala natin maubos ang mga gulay natin ay kay puno ng kaldero. Ganyan lang. Ayan tunaw na puno ng kaldero da. Hindi na ubusin ang ang bati. Sus ko, ang kaldero nang umaayaw. Sabi niya, loaded na, loaded. loaded na daw siya eh. Inubos ko malunggay kay sarap ng malunggay. Tapos ibabaw, lagay na natin yung isda. Yan. Puro gata yan. Ay sus, ang sarap. Puro gata. Lalo na to pag may kalabasa. Yung upo ko, mayroong upo, maliit pa eh. Tanggalin ko na itong tanglad eh. Tanglad from the garden. Sus ko. Parang paa ng manok Hindi yan madudurog mga kaibigan. Madurog yan sa ating tiyan. Ayan Tama na ang timpla natin. Hindi na natin yan, yung timplahan. Ayan na. Diba? Masarap pa man lagyan ng lugbati. Tama na yan. Tapos, andyan na lahat. Sibuyas, tanglad. Ayan. So, paluto na siya. Lagay na natin yan sa ibabaw. Kasi, pag hindi natin yan kinuha kanina pa, durog na to sa baliktad-baliktad ng ating mga gulay. Di, fights. Isda muna tayo ngayon. Diba? Presko pa. Salamat kay Ate Janet Piel, taga Talisay, Cebu. Ayan. Oy, sus mga kaibigan, napakasarap. Gulay. Gulay tayo ngayon kay hindi tayo bumabata. Kain din tayo minsan ng gulay. Sige. Diba? Di simple. Simple lang parang pang-restaurant mga kaibigan Pang-restaurant pero wala tayong gastos. Oops. Nagsingaw. Okay na to. Ready to eat na. Ay, sus ko kasarap buyag. Lagyan din natin ng tubig sa sabaw ba sa ibabaw kay para naman may lasang malunggay din yung ating isda. Ala. Naka-turn off na natin. Put aside. Pero ako talaga magluto. Ako pinaluto kay may anak tayo ba
O, diba? Yum, yum. Solved na ang ating ano, oh. Hindi pa nga naubos to. Oh, walang katapusang alugbati. Mamaya magbunggo. Minsan lang tayo magbunggo-munggo kay nakakaano din yan sa arthritis ang munggo. Madumami pag araw-arawin ba. Luto na yan, oh. Simpleng luto lang mga kaibigan. Pinakuluan lang, sides na. Tikman natin. Hindi ko na ito nilagyan ng anong masarap. Basta yan, sarap na yan. Presko man. Lalo na pag may upo ito, kalabasa, ay sureball. Hindi ako nagtanim ng kalabasa dito ba kay baka pag-apak natin sa lupa, ayan na, mayroon natin naapakang nangangagat ba? Kasi ang lapad ang dahon at saka malamig-lamig, di ba? Hay, kasarap sa sabaw, oy! Sarap sabaw. Sige na. Magpalamig muna tayo. Oh, lutong Bisaya. Kami nga noon, walang isda eh. Ayan mga kaibigan, simple lang tayo kay life is good. Basta gulay sa halaman, gulay sa bakuran pala. Ay, simple lang yan mga kaibigan, hindi naman malawak ang ating farm dito. Diskarte lang. So at least kahit paano, alam niyo sa totoo lang, hindi na talaga ako namili ng mga gulay sa labas. Hindi na talaga ako namili ng mga gulay. Minsan nga, maubusan ako dito ng sibuyas. Pero okay lang kasi may sibuyas man akong tanim. Pero minsan hindi kasi ako nagtanim na ng luya ba. Kasi yung luya, matagal yung luya. Matagal siya, kaya ayan, pag maubusan ako ng luya minsan, tanglad na lang. O sige ha, kaya maghugas muna ako dito sa aking at saka ito itatago ko muna. Hugas muna. Ang dami ko pa dito sa katanim, oh. Yung mga naputol nito ba? Ang dami, oh. So, recycle talaga. Kaya mas lalong dumami yung ating alugbati. Paugatin ko muna itong alugbati sa balde. Sa balde natin. Tapos, tanim, oh. Ganda pa naman ang alugbati na ito, mga kaibigan. Lapad ang dahon to, eh. O sige ha, ingat po ha. Lagay ko lang ito dito. Kaya maghugas muna ako sa aking mga ginamit. At saka magkain na tayo ni CJ. Palamigin muna natin yung ating sabaw. Salamat po. May dami pang tira. Bye-bye.